dito sa lugar na ito dapat. Huwag ipadagit sa ibang lugar kasi baka naman mahihirapan yung lugar na kung saan mawawalan yung lugar na specific na binigay sa atin ng Panginoon na dapat paglaanan ng ating mga handog. Okay, Amen. yung ating reflection naman. Mayroon pong mga ibang reflection pa bago tayo tumungo sa ating pong mga reading sa ating pong Lest We Forget. Okay, mayroon pa. Mahaba pa ho ang ating panahon, mga kapatid. Okay, so isa pang aking nakikita dito sa reflection nga natin, maliban doon sa specific instruction ng Panginoon na tatlo, 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 ako ay nagre-reflect dito sa mga salitang ito. Sa salitang tatlo, tatlo, tatlo na binanggit ng ating pong Panginoon. Nalalaman natin mga kapatid na may mga numbers na mababasa tayo sa banal na kasulatan. Halimbawa yung maraming beses na binabanggit yung 7, 7, 7, yung salitang 12, 12, 12. At sinasabi natin na yung mga salitang ito ay mga salitang nagpapakita ng kasakdalan o kaya yung perfection. Okay? Yung completeness ng isang content o isang demand na ang nagkakaloob ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kapag narinig natin yung 7, 12, it connotes completeness sa buhay po natin. Ibig sabihin, mayroon talaga siyang kalubusan o kasapatan sa kanyang sarili. So dito kay Abraham, specific na binanggit yung salitang tatlo, 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 ang reflection ko doon mga kapatid ay the same. The same. Noong sabihin ng Panginoon na tatlo, tatlo, very specific ang kanyang instruction kay Abraham. Ang ibig sabihin noon ay walang pagdududa na itong handog mong ito ay sapat. Mayroon siyang kasapatan, mayroon siyang kalubusan, mayroon siyang kasakdalan sa harapan ng Panginoon kapag ito'y inihandog mo sa harapan ng ating Panginoon. Mayroon siyang prinsipyong dapat sundan. Aking iuugnay sa salitang 10% or more. Ibig sabihin, mayroon tayong ipinangakong porsyento sa harapan ng ating pong Panginoon sapagkat very specific siya eh. Very specific. Sinasabi lamang sa talatang ito, mga kapatid, na ang paghahandog sa ating Panginoon ay hindi yung pabugso-bugso, ika nga. Hindi yung kung ano yung naisip natin. Muling ipinaalala ng ating reading ngayon yung talagang specific percentage na ipapangako natin sa ating Panginoon kung paano tayo maghahandog sa Kanya. Tama ba yung reflection ko, Pastor Jerry? Okay ba yun? Saktong-sakto, Pastor. Ang ganda ho. Okay, so Praise the Lord for that insight. For that insight. oh, Heavenly insight. Heavenly insight. Yeah, very good. okay, so yun po ang aking nakikita, Pastor eh. Yung handog ni Abraham talagang mayroong porsyento specific na binanggit. Mayroong numbers. Mayroong siyang figure na iniharap sa ating pong Panginoon. Talagang direct instruction. At saka, So, tama po kayo dun eh. Actually, that is principle, Pastor. Principle po yan sa Biblia. Ito, taga na po sa ating nasasabihan na yung mga survey na yan ng mga theologians, yung mga numbers na yan ay tama po kayo, representing perfection and completeness, just as the one who commanded, yung nag-command ay perfect, complete. Okay, so yung kanya pong command ay perfect and complete. The one who mandate, o nag-utos ay order, no? The one who called us is a God of order, no? Kaya yung kanyang utos din madaling sundin kasi nasa ayos, no? Nasa ayos yung utos niya. He is a God of order. Siyempre, yung utos niya in order din. Hindi pwedeng magulo.
isa pa, Pastor, Mhm. kaya ginanyan ng Diyos para madaling sundin. Ang Diyos ay hindi pwedeng pagbintangan na mahirap sundin yung kanyang ibinuutos kasi magulo. Hindi, mga kapatid. Ang inuutos ng Diyos ay madaling sundin kasi specific. Oo nga po. Maliwanag, specific. Hindi ka na mag-iimbento. Mga kapatid, yun ang masarap. Hindi ka na mag-iimbento. Just follow. Yun ang pong ibig sabihin. Just follow. It is clear. It is in order. Hindi tayo lilituhin ng Diyos. Mapapansin mo, Pastor, iniutos niya ikapitong araw. Bakit ikapitong araw? Yan nga. Pangingilin mo, specific. Hindi ka na mag-iimbento, hindi unang araw, hindi pangalawang araw. Ikapitong araw, hindi mo na yun, hindi ka na magpapalapalagay kasi ayaw ng Diyos na tayo'y magugulo kasi mahirap. Yun yung maayos na, nagugulo pa tayo. Mhm. Yun, yung magulong utos. Ito po ay napakaganda pa talaga, Pastor. Kaya tamang-tama yung pagkakabit mo ng spiritual application, Pastor. Very practical. Kung ididikit natin ito sa utos ng sistema ng paghandog, ay napakamaliwanag, systematic and regular. That is a system very clear. Sa Mhm. handog, systematic and regular. And napag-aralan natin, suggested offering is it should be 10% or more. Uh, Mhm. Specific po yan, mababasa natin sa Biblia. Pero yun po ay mga suggested giving, no? Suggested giving. Salamat po, Pastor. Okay, so makikita rin po natin yung proportionate giving ni Abraham. Yung, napakaganda, no? Yung proportionate giving niya talagang kung papaano yung sinasabi nating 10% tithe, 10% or more, o ano man sa dami ng ating offering, dapat proportion siya. Kasi very proportion. Yun yung pinakikita ng readings natin ngayon. Kapag tayo ay naghandog, hindi dapat balanse. Hindi dapat tumatabingi, ano? Kaya balanse sa pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya lang pagka minsan, Pastor Jerry, tumatabingi yung ating pong tumatabingi yung ating paghahandog sa ating pong Panginoon eh. Dapat proportion para hindi siya matumba. Hindi hindi siya dapat balanse siya para hindi maging alanganin kasi pag naging alanganin yung ating handog paglalaan sa ating Panginoon minsan ay natutumba parang yan sumakay tayo sa bangka pastor eh. Kapag hindi balanse ang sakay natin sa bangka kakaliwa o kakanan, maaring tumao, mapapahamak ang buhay po natin. So, yung pong readings natin, nagpapakita siya ng proportionate giving. Talagang very specific siya. Okay, so siguro bigyan natin ng Right. pagkakataon, di ba? Pastor, Pastor, meron pa po kayong sasabihin. Na po, tayo po itungako na sa Okay. ating kapatid na magbabasa po at magre-reflect ng ating Lest We Forget devotional. Salamat, Pastor. Praise the Lord. Okay, so atin pong pakikilala ang atin pong tagapagsalita ng atin pong readings ng Lest We Forget. Si Pastor Fernando Marquez po, siya po ang magbabasa at siya po ay nakasakay ngayon sa Bulacan kasama ni Pastor Seth Magas at Pastor Ben Santiago. Sila ay magkakatuwang na naglilingkod sa isang distrito. Okay, bigay po natin ang panahon kay Pastor Fernando Marquez. Pastor Fernan, are you around, Pastor Fernando Marquez? Diyan po siya, Nakita ko. Pastor. Nagbukas na po siya kanina. Diyan na po siya. Wala po. Hintayin lang po natin. Pastor Fernan, Diyan na siya kanina. Nagbukas na siya ng oo nga po, nakita ko siya kanina eh. Na-highlight pa siya kanina eh. ah, Okay, at titingnan natin kung time check kay Pastor. Tapos ay okay, ang atin po. i-recognize muna natin at pasalamatan itong mga early comers natin.
Nga po, good morning nga po sa ating mga early comers. Ang time check po natin ay 4:31 in the morning. Amen. Ayan po. Nasaan na si Pastor Fernando Marquez? Pastor Fernando Marquez, are you around? Yes. Nandito na po siya. Kayo na po. Nakapasok na siya, Pastor. Kaya lang ay... Hello, Pastor Fernando. Baka nagulat siya. Okay. So kung wala po siya, akin na pong babasahin. Sige po, Pastor, kasi sayang po yung oras. Okay. Hindi siya aware eh. Ang ating pong readings ngayon ay nasa May 1 na po tayo, no? Ang pamagat ay Moving Toward a Doctrine of Spiritual Gifts, Part 1. Ang ating pong talatang pagbubulay-bulayan ay nasa 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Ganito po ang salin sa salitang English. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, then healers, helpers, administrators, speakers in various kind of tongues. Ang wika sa ating pong reading, regarding the new understanding in 1855 on the topic of the time to begin the Sabbath, we have noted a definite sequence of events. First, disagreement on the topic. Second, a thorough Bible study. Third, general agreement on the findings of the Bible study, with a few exceptions among those still defending the old position. Number 4, and a vision from Ellen G. White that confirmed the results of the Bible study and brought unity among the believers. That sequence of events brings several observations to our minds. James White brought up one of them. The question naturally arises. He pointed out, if the visions are given to correct the erring, why did she not sooner see the error of the 6 o'clock time? For one, he noted, I have ever been thankful that God corrected the error in his own good time and did not suffer an unhappy division to exist among us upon the point. It does not appear to the desire of the Lord to teach his people by the gifts of the Spirit on the Bible questions until his servants have diligently searched his word. When this was done upon the subject of the time to commence the Sabbath, and most were established, and some were in danger of being out of harmony with the body on this subject, then was the very time for God to magnify his goodness in the manifestation of the gift of his Spirit, in the accomplishment of his power work. The sacred scriptures are given us as the role of faith and duty, and we are commanded to search them. Let their gifts have their proper place in the church. God has never set them in the very front and commanded us to look to them to lead us the path of truth and the way of heaven. His word he has magnified. The scriptures of the Old and New Testament are man's lamp to light up his path to the kingdom. Follow that. But if you err from Bible truth and are in danger of being lost, it may be that God will, in the time of his choice, correct you and bring you back to the Bible. Thank God for his gifts, including the gift of prophecy through the Holy Spirit. The early believers appreciated the gift, but sought to put in its power place. In their eyes, the Bible was central
and the gifts pointed them back to God's revelation in Scripture. Okay, napakaganda ng readings po natin. Okay? Alam po natin na sa panahon po ng ating po mga pioneers, mga kapatid, ay mayroon pong mga sumablay din pong mga sabihin nating interpretation sa propesiyang nakita po nila sa banal na kasulatan. Marahil ay bagamat sincero sila sa kanila pong mga pag-interpret ng banal na kasulatan, pero dumating pa rin sila sa kanilang pagkakamali sa kanilang interpretation. Ibig sabihin, nagpapakita na ang isipan ng tao ay just a finite. Ibig sabihin ay mayroon pong limitasyon ang isip ng tao para bigyan ng kahulugan ang lahat ng sinasabi. Pero sabi sa banal na kasulatan, sa panahon na tayo po ay nagkakamali, all you have to do is just go back to the scripture. Okay, sapagkat ang scripture ay full of wisdom, full of truth, na yung pagkakamali po natin ay maaari pong maituwid muli ng banal na kasulatan, na pagka minsan ay nailagay natin yung ating isipang mas mataas sa banal na kasulatan. So from our readings, okay, we are now again being reminded that we have to put our mind under the guidance and direction of the scripture of the Holy Bible, so that we will not be strayed later at the latter part of our life. At time na tayo po nagkakamali, let us be willingly corrected ng banal na kasulatan as the word of God. Okay, so that's the reading from Lest We Forget. Amen. Amen. Okay, Pastor, so, nangingi yes po. nangingi po ng paumanhin si Pastor, mahina daw po ang signal niya kaya pala hindi siya makapasok. Okay, no problem. Siya So, na daw po, opo. Sige okay. po, pwede na tayo mag-pray. Tayo po ay manalangin, mga minamahal na mga kapatid. Panginoon naming Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin. Kami ay tinuruan po ninyong muli sa umagang ito na handang magpatuwid mula sa inyo pong mga salita. Sapagkat kami nga po ay nagkakamali. Ang aming pong hiling dakilang Ama, bigyan kami pusong mapagpakumbaba at sa ilalim sa pamamatnubay ng inyo pong mga salita upang kami po ay huwag masinsay, huwag malinlang at huwag mapahiwalay, kundi patuloy po kaming tumunton sa daan na nais po namin. Ang nais po ninyo naming tuntunan at daanan. At alam po namin ito'y magdadala sa amin para sa katotohanan at para sa buhay na wala hanggan. Amen. At samantalang kami po ay magpapatuloy na mag-reflect sa amin pong mga salita po ninyong aming napag-aaralan. Lord, open our minds, our heart, and help us to be receptive sa inyo pong mga salita. Kung magkagayon ay lubusan po ninyo kaming mabago at maging karapat dapat kaming mga anak po ninyo na naghahanda para sa inyo pong ikalawang pagparito at nagiging matapat sa aming pong paglilingkod sa inyo. This we pray in the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Ang gusto natin ay 4:40 in the morning. Okay, tayo po ngayon ay sa Zoom. Meron po tayong participants na 55. So, ilan po ba ang nasa ating pong God First sa ating po Facebook page lives? Mga ilan po ba ang ating pong attendance or viewers? Mayroon po bang nakakapagsubaybay sa ating pong YouTube? Sa ating po... Pastor Joey, good morning. God first morning po. Sa Yes, Central God. Luzon Provinces Mission, meron po tayong 26. Sa Okay. Adventist Mission Facebook page, meron po tayong 6. At sa YouTube po ay meron po tayong 3. Okay. Sa Discipleship Ministry, Brother Melvin. Saglit lang po, silipin ko lang po. Meron pong 6 din, yan. Okay. Salamat po.
Bless the Lord, marami pong sumusubaybay pa sa ating pong mga ibang mga platform, ano. At dito nga po sa ating Zoom meeting ay mayroon po tayong 55. Okay, so mayroon po tayong reflection from our reading yesterday. Yes, Pastor, panoorin muna natin to. Sige po. Yeah. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Ayan, maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa video ng ating pong napanood. Okay, mga minamahal na mga kapatid, mayroon po tayong reflection doon sa ating pong mga narinig kahapon, ano, bago po tayo magpatuloy sa ating pong mga sumusunod na yugto ng ating pong programa at pagsamba. So, mayroon pong gustong mag-reflect. Isa po sa nag-extract sa akin kahapon, nabanggit ng ating pong tagapagsalita, yung salitang humility. Okay? Humility, ano po? Ito po isang likas na kung saan ay angkop sa lahat ng ating pong uri ng pamumuhay o anumang status ng buhay po natin. Angkop ito sapagkat ito po yung isa sa mga kapahayagan kung paano tayo nagiging karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon.
yung kasing pagiging arrogante. Okay, arrogante, kumbaga ay tila baga dahil ikaw ay mas nakakaangat, mas nakakalamang sa lahat ng mga bagay, financial man or posisyon, ano? Minsan nagiging arrogante ka. Pero hindi ibig sabihin na hindi angkop sa iyo yung salitang humility. Sapagkat makikita po natin ano po, ang Panginoon nga siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay, but He humbled Himself. He offered Himself for us simple human being na mai-restore sa kanya pong harapan, maibalik tayo sa kanyang harapan. So iyon yung isa sa mga naging reflection ko sa tagapagsalita kahapon, ano, yung nabanggit niyo yung simpleng pagpapadaan ng the word na humility. Kaya nga mga kapatid, as we offer our offering to the Lord, dapat mayroon pong kasamang humility ito. Mayroon kasamang pagpapakumbaba sapagkat lagi nga natin naririnig na ang pag-offer ng ating offering sa ating Panginoon ay tumutukoy ito sa isang malalim na uri ng ating pong pagsamba sa Kanya. So, anumang bagay na nakakaangat tayo, but still learn to be humble sapagkat yung humility, it's a values na kung saan na ilalapat natin yung karakter natin sa karakter ng ating Panginoon. Nagturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba at kababaan sa ating pong buhay. Okay mga kapatid, in reflection. Mayroon pong gustong mag-reflect sa ating pong reading kahapon. Time check po natin ay 4:48 a.m. Okay, wala na. Walang gustong mag-reflect mga kapatid sa ating pong reading sa kahapon. May reflection pastor dyan sa konti kay Pastor Jerry sa chat box. Okay, Pastor Nelson. Basahin muna natin pastor yung Basahin reflection natin, dito ano? sa chat box, Pastor Okay, Jerry. tingnan natin yung reflection natin. Maraming reflection Meron dito. dito Ito niya 7 ay- principle. Sige, Pastor, 7 basahin. principle, pastor. Okay, basahin ko. Opo. Okay, number 1, sabi ito, ang unang punto, hangarin ang walang hanggang kayamanan kaysa sa kayaman ng makalupa. Ang prinsipyo, ang tunay na katiwala ay inuuna ang mga pagpapahalagang walang hanggang kaysa sa pansamantalang pakinabang. Okay. Pangalawa, pagsunod sa mga turo ni Kristo tungkol sa mga ari-arian. Ang prinsipyo, ang tapat na katiwala ay sumusunod sa gabay ni Kristo sa paghawak ng kayamanang material. Mhm. Pangatlo, pastor, Yes po. itoon ang puso sa makalangit na bagay. Ang principle, ang puso na mabuting katiwala ay nakatuon sa mga bagay na makalangit at hindi sa panandaliang alok ng mundo. Colossus chapter 3 verse 2 at Matthew chapter 6 verse 21. Mhm. Pang-apat, gamitin ang mga kaloob at talento para sa kalwalatian ng Diyos. Ang prinsipyo po ay kasama sa pagiging katiwala ang pagkilala na ang lahat ng talento at yaman ay galing sa Diyos at dapat gamitin para sa kanyang paglilingkod. Amen. Panglima, pastor, ang kayamanan ay daan upang isulong ang gawain ng Diyos. Ang prinsipyo, ang mga ari-arian ay dapat gamitin upang pagpalain ng iba at suportahan ang misyon ng Ebanghelyo. So yan po, pastor, mga pang-anim na principle, ay pang-anim na reflection. Maglingkod sa Diyos ng masigasig at tapat. Ayan, amen. Ang Amen. tunay na mga katiwala ay masipag, masigasig at tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So, pang-pito, pastor, magtiwala sa Diyos sa halip na mag-alala sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang prinsipyo, kinalulugdan ng Diyos ang matalinong pagpaplano, ngunit
hindi ang pagkabalisa sa mga bagay ng mundo. Ito po ang refleksyon ni Pastor Okay. Jerry sa ating pong pinag-aralan kahapon na may pinamagatang property to be prized but not hoarded. So, yun Pastor, ang refleksyon. Okay, maraming salamat po. O nga po, talagang tupo yun. Napakagandang mga prinsipyong atin pong pakatandaan, mga kapatid. Ah, very practical siya, pero malalim ang kahulugan nito sa ating pong buhay bilang mga katiwala ng ating pong Panginoon. Ano? Okay, minsan ay parang na nakakaligtan natin yung mga yung prinsipyong yun, nakakalimutan natin. Pero yun po ay napakahalaga na maging hakbang ng ating pong buhay bilang mga katiwala ng ating pong Panginoon. Mayroon pa nga pong reflection pa dito si Pastor Jerry, si Brother Resalino. Sabi ni Brother Resalino ay reflection from our topic. Agree po ako doon sa mga sinabi niyo, Pastor. As a human carnal nature, ang tao, ayaw natin ng makulit at kapag paulit-ulit, nakakasawang pakinggan. So makikita po natin doon sa karakter ni Abraham, yung pagiging patient, sana po ganun din ang maging ating mga karakter. Na kahit araw-araw tuwing umaga ang ating topic at napapakinggan ay about COP, and faithful steward, huwag po tayong mainis or makulitan. Katulad ni Abraham, maging masunurin tayo kung ano ang sinabi ng Panginoon, siya po nating gawin. 10% or more, tithes and offering, God bless us all. Praise the Lord po, tama po yan. Okay, so huwag po tayong makulitan sa instruction ng ating pong Panginoon. Lagi pong mayroon po yan. Okay, sundan po natin yung instruction ng Panginoon. So, salamat po sa inyo pong mga reflection. Ano? Kung mayroon po kayo a live or anuman comment, just send your reflection, mga kapatid. Napakaganda po ng mga prinsipyong ito na dapat po nating panghawakan bilang mga katiwala ng ating pong Panginoon. Okay? Yes po. God first morning, Pastor. Happy God first Mag-reflect. morning, Pastor Nelson Antonio. Okay. Sige po, Pasensya na malaya kayo. po yung salita. Okay. Kasi na kayo, di ako maka-open ng video. So, napaka, dito pa sa habang nakikinig ako, talagang ang Diyos ay mabuti, Pastor. Napaka buti ng Panginoon. Unang-una, wala naman talaga tayong kayamanan sa lupang ito. Kasi lahat naman ng mga bagay ay galing sa Diyos. Mhm. Pero Pastor, dahil mabuti ang Diyos, bagamat wala tayong kayamanan sa lupang ito, tinuturuan tayo ng Diyos na mag-impok ng kayamanan sa langit. Mhm. Kasi, makin mo, ang Diyos, wala naman talaga tayong kayamanan sa lupang ito, pero yung 10% kapag ibinalik natin, so sa Kanya yon. So, tinuturuan tayo ng Diyos mula sa natira na mag-impok, mag-invest. So kaya sabi ng Panginoon, huwag ka mag-iimpok sa lupa. Kasi pag nag-impok ka dyan, lugi ka, sabi ng Panginoon. Mag-iimpok ka doon sa kung saan yung gusto ng Panginoon sa makalangit. Kasi alam naman natin, Pastor, kahit na ang tao ay mayaman sa lupa, pero ang mga bagay sa lupa ay pansamantala at natutunaw at talaga namang lumilipas. Pero sabi ng Panginoon, yung natira sa iyo, i-invest mo. Pero saan? Dapat sa mga bagay na makalangit. Doon mo i-impok. Kasi ang tunay na kayamanan, wala sa lupa. Ang tunay na kayamanan ay doon sa langit. Pag nag-impok ka doon, talagang, Pastor, hindi matutunaw yon. Hindi kwan yun. Hindi, ang sabi ng ating pinag-aaralan, Pastor, ay eternal riches. Yes. Yung kahit na meron kang billion, Pastor, na naimpok sa lupang ito, inilagak mo dyan, ay wala kang kapanatagan, Pastor. Mhm. Isang kwan lang yun, isang click lang ay i-hoard nila yon, hoarded. Hindi mo na mahawakan yon. Pero if we put out investment, kapag nilagay, ilalagak natin ang ating kayamanan sa langit, Pastor, may assurance ang Diyos. Ulitin ko, sabi ko kanina,
Wala talaga tayong kayamanan sa lupang ito. Yung 90%, hindi ka natin pag-aari yun. Pag-aari nga ng Diyos yun eh. Pero kapag ilalagak natin doon sa makalangit, pastor, talaga namang eternal riches yun. Yes. Hindi ko yun. Talagang walang halaga yun. Kaya wag nating i-hoard. Wag nating pigilan yung ating mga sarili, pastor, na mag-impok sa makalangit. Kaya sabi ng Bible, sabi ng pinag-aaralan natin, pastor, we must be the doer of the law. Yes. So dapat we must be the doer of His word, thus laying up His treasure in heaven. Yun, pastor, ang aking reflection, pastor. Kaya napakabuti ng Diyos. Wala tayong kayamanan sa lupang ito, pero yung natitira sa atin, tinuturuan tayong mag-impok, mag-invest. Huwag sa lupa, pastor, huwag sa lupa. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, huwag sa lupa, doon sa langit. Kasi practically speaking sa lupa, natutunaw talaga yan, nawawala talaga yan, i-hoard ng sanlibutan yan. Pero kapag ang Diyos ay tapat, hindi niya kukunin yan. Payayamanin ng Diyos. Pastor, palalaguin ng Diyos yung ating kayamanan, pastor. Okay Amen. lang, pastor. Pagpalain tayo ng Diyos. Napakaganda. So mga kapatid, ako'y naniniwala lahat tayo mayaman, ano? So gaano man kadami yan ay isang kayamanang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at ibalik po natin sa Kanya sapagkat yan ay mag-i-invest ng eternal riches, ika nga. So salamat Pastor Nelson sa inyong napakagandang reflection. Sabi naman ni kapatid na Net Lazaro, sa ating paksa kahapon, ang ating lahat na tinatangkilik ay pag-aari ng Diyos, pero ito ay ipinagkatiwala niya sa atin upang ito naman ay nararapat na pahalagahan at pagyamanin. Pero hindi dapat na kamkamin o ariin na sariling sa Kanya. Ito yung mga pag-aari na ito na mula sa Diyos, mula sa langit. Kaya pala sinabi ng Diyos na tayo ay mag-ipon ng kayamanan sa langit. Pagsikapan na gamitin lamang sa gawain. Maraming gawain na kinakailangang walang pagsisikap na kamkamin ito sa sarili nating mga gusto. Nararapat lamang sa lahat lamang nating kinakailangan ito gamitin. Maging maalab sa paggawa sa gawain ng Panginoon at hindi sa mga sarili nating mga gustong gawin. At tama po kayo, Sister Net, ano? Napakaganda ng inyo pong refleksyon. Totoo yun. Sabi nga po ng ating tagapagsalita kahapon ay huwag tayong maging gahaman sa salapi. Kapag tayo po ay naging gahaman sa salapi, ay nandyan na yung mga sunod na mga activity nito ay nagiging mapagkamkam na tayo. Maging yung hindi ating ari-arian ay kinakamkam na natin kasi nga naging gahaman na tayo. Lahanin natin ang mga tinatangkilik po natin ay ipinagkatiwala lang sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya dapat ay paalala sa ating kahapon ay huwag maging gahaman upang walang espiritu na magiging mapagkamkam ng mga ari-ariang hindi naman para sa atin. Okay, maging ang pag-aari ng Panginoon ay huwag tayong maging gahaman. Paalala, huwag tayong mapagkamkam. Ibalik po natin sa ating pong Panginoon sapagkat siya ang nagmamay-ari ng lahat. Okay, ang sabi po ng ating Civil PM Headquarters, Amen, Pastor Nelson. Mga kapatid, sa mga sumusunod na reading sa section 33 ay isa po ang practical na paraan ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Okay, so subaybayan po natin yan mga kapatid sa mga sumusunod pong chapters ng ating pong pag-aaral ng chapter 33 ay talagang matututo at mapupunan po tayo ng mga mensahe ng ating pong Panginoon na magiging gabay po natin sa atin upang tayo maging tapat na katiwala. Ang oras po natin ay 5:01. Okay, kung wala na po kayong reflection, maybe it's time for us to move forward sa ating pong mga susunod na yugto ng ating pong mga pagsamba. Okay, mayroon pa ho ba kayong reflection mga kapatid? Sir Joey, Yes Edmund po. po. Gusto ko lang pong
bigyang diin din yung last paragraph po ng topic natin kahapon sa ano ayun, property to be prized but not hoarded. Sabi po sa last paragraph, hindi kinokondena ng Diyos ang maingat na pagpaplano at pag-iingat sa paggamit ng mga bagay sa buhay na ito. Subalit ang labis na pagkabalisa at pag-alala ukol sa makamundong bagay ay hindi ayon sa kanyang kalooban. So, pinapaalalanan tayo mga kapatid na hindi gusto ng Panginoon na tayo magtagumpay. Ano po, na tayo ay magkaroon ng magandang kalalagayan sa ating pong pamumuhay. Pero kung ipo-compromise po natin ano po ang ating pong pananampalataya, ang ating pong bukas at aligaga na tayo, no? Kasi pag aligaga na tayo na makamtan natin ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, pumapasok na po yung hindi tayo nagiging pumapasok na po yung nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi na tayo nagiging kontento sa kung anong meron sa atin, pinagkakaloob niya. At sa huli, nako-compromise po natin yung faith. No, sinasabi ko po na nako-compromise, maaring nagpapahinga po tayo ng Sabat pero yung business po natin naka-open kasi nagra-run po siya, no? Kasi gusto natin na magtagumpay. Or sa mga kabataan po, no, na alagaga tayo na makatapos pero nabe-break po natin yung araw po ng Sabat. So yung mga ganong life application approach, i-reflect po natin na hindi po natin pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon sa mga bagay na yon. At ang inuuna po natin ay yung makamundo, yung pagtatagumpay natin dito sa lupa. So sabi nga po kanina, dapat po ang focus po natin yung eternal, yung kalalagayan po natin sa hinaharap po na tayo ay nasa Panginoon. Hindi po yung pagtatagumpay, hindi po yung mga bagay na temporal na maibibigay po ng mundong ito. Salamat po. Okay, maraming salamat Brother Edmond sa iyong napakagandang reflection. Totoo po yun. Yun lang nga, minsan sinasalan ng Panginoon yung mga eskriba at parisiyo. Ang sabi niya doon ay kayo ay nagbibigay ng ikapo. Matapat kayo nagbibigay ng ikapo pero nakakaligtaan niyo yung mahalagang bagay. Yung pag-ibig, kaawaan, yung mga binanggit ng ating pong Panginoong Hesus paraan ng kanyang rebuke. Ang aking dagdag doon sa iyo, Brother Edmond, ay tama yun, dapat maging balance nga, masyado tayong iniisip yung mga bagay na nasa lupa, the fact na ang ating mga hanap buhay ay nananatiling bukas kahit araw ng Sabado. Hindi pa rin siya balanse ang buhay natin. So, dapat maging balanse ang ating pong buhay sa harapan ng ating pong Panginoon. Kapag tayo tapat sa ikapo at tapat sa handog, dapat tayo ay tapat din sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kasi lagi na nga po nating naririnig na hindi naman natin pwedeng suhulan ang Panginoon sapagkat siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. So, dapat balanse talaga ang ating pong pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon bilang katiwala. Okay? So, any reflection from our message yesterday? Ang oras po natin ay 5:05 ng umaga. Okay, kung wala na po, bago po tayo dumako sa ating pong video, ay nais ko pong ipakilalang muli ang ating pong mga tagapagsalita. Ano po? Ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Jihel Aguarin sa topic na sympathy for the poor. Okay, si Pastor Jihel Aguarin ay sa kasalukuyan, siya po ay district pastor ng Angeles District dito po sa Pampanga. Of course, meron na po siyang mahal na asawa, si Ma'am Lilet, at meron na po siyang 3 anak. Si Pastor Jihel Aguarin ay ordained pastor. Na masipag na naglilingkod katuwang kanyang pamilya sa ating pong Panginoon sa distrito ng Angeles. At maya-maya po ay ibigay po natin ang pagkakataon sa kanya.
Okay, Pastor? Pastor Jerry, yes, you're raising your hand. Any message before we move Yes. on? Salamat, Pastor. Napakayaman ng ating pong mga talakayan. Yes po. Salamat po sa mga spiritual insights na isinyer ng ating mga kapatid. Salamat po sa aktibong participations ng lahat at alam ko po at ako'y nananalangin na tayong lahat ay lumulusog ang ating pagtitiwala sa Panginoon, tumatatag at maliwanag na ating naririnig ang mga instructions ng langit para tayo po ay mabuhay na payapa at matagumpay habang naghihintay sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Nais ko po lang, Pastor, na personal na hanyayahan ang lahat ng mga kapatiran sa ating teritoryo na tayo po ay gumayak ng lubos at ihanda ang ating mga sarili sa idaraos po nating camp meeting. Pastor, ito po ay sa May 30 hanggang June 1. Ito po ay gaganapin natin sa ating sariling kaisa-isang compound ng KLAA. Kayo pong lahat ay inaanyayan at ang mga susunod pong mga details ng ating pong mga announcements ay ipapahiwatig po natin dito sa ating platform para marami po ang makarinig at mapaghandaan niyo pong mabuti. Isa po sa isang highlight po ng ating event, Pastor Joey, o sa ating mga kapatid, ay huwag igayak po ninyo yung inyo pong mga mahihigsing testimonya. Ayan. Yan. Yung mahihigsing patotoo ng inyong journey to commitment ng systematic and regular giving plan, yung combined offering plan. Maigsing patotoo ng paano naging mabuti ang Diyos sa inyo, ano ang na-develop sa inyo, yung character natin, nung ating in-adapt. At the same time, corporately, ano po ang naidulot nito sa inyo pong local church. Ang inyong mga manggagawang pastor na naka-assign sa inyo ay kung kapusinahon ng panahon na hindi po kayo natap man lang sa balikat, ay mag-volunteer na po sana kayo mga kapatid. Pastor, ako po ay may magandang patotoo. Baka pwede mo akong isama sa listahan ng pwedeng mag-share ng testimony dyan sa KLAA. Tapikin nyo na lang ho sa balikat yung pastor at pastor, pwede mo ba akong ibigyan ng part doon sa gusto kong mag-testimony, mag-share. Ayokong i-hoard, no? Ayokong i-hoard, kimkimin sa sarili ko lamang ang pagpapalang idinulot nito sa akin. Baka pastor pwede naman. Ayan. So, pauusukin natin ang mikropono para luwalhatiin ng Diyos sa napakagandang karanasan ipinahintulot ng Diyos na ating maranasan sa panahon ng ating paglalakbay sa pagtatapat sa pagbibigay. Salamat po, Pastor Pastor Joey. Okay, so proceed na po tayo, Pastor, sa ating pong mga susunod na bahagi ng programa. Alright. Sige po, yung ating po, Pastor, sino ba? Si Brother Redmond? Ayan. Siya ang may-ari ng langit at lupa. November 30. Offertory Reading Devotional. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Kawikaan Kapitulo 10, versikulo 22. Ating nasumpungan ang unang pagbanggit sa pag-iikapo sa aklat ng Genesis sa Lumang Tipan. Sa pinakasimula ng Kabanata 14, may isang paglalarawan ng kaakit-akit na pagtatagpo sa pagitan ni Abram, ang ama ng bayan ng Hebreo, at sa isang haring nagngangalang Melchizedek, na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Kababawi lang ni Abram ng kanyang mga nasamsam mula sa kanyang kaaway. Binigyan siya ng saserdote ng espesyal na pagpapala at tulad sa pagkakatala sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 20, ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Makikita natin ang mapagpasalamat na patriarka. Itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ni Melchizedek ang 10 ng lahat ng kanyang pakinabang. Subalit bago ang pag-iikapo,
tumanggap si Abraham ng 3 tagubilin mula kay Melchizedek. Una, dumarating ang pagpapala bago ang katapatan. Ang wika ng talata sa Biblia na sinabi ni Melchizedek, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Genesis Kapitulo 14 versikulo 19. Naniniwala ang teolohiya ng Adventist na unang nagpapala ang Diyos, pagkatapos bilang tugon sa pagpapala ng Diyos, tayo'y tapat. Hindi ang kabaliktaran, tulad ng naniniwala sa teorya ng kasaganaan na gustong ituro, na may pagkukunyaring tukuyin ang pagpapala sa pamamagitan ng positibong kaisipan bilang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ikalawa, pag-aari ng Diyos ang lahat. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Genesis Kapitulo 14 versikulo 20. Pinaniniwalaan ni Melchizedek na dadalhin ni Abraham ang ika-po sa isa na nagmamay-ari ng lahat na nasa kamay ni Abraham. Walang taong maaaring mag-iisip na mayroon siyang pag-aari, kahit siya ang nagtayo nito, sapagkat tayo'y nilalang na ipinanganak at umiiral sa lupang ito, salamat sa kapangyarihan ng paglikha ng Diyos. Ikatlo, iniligtas tayo ng Diyos buhat sa kamay ng ating mga kaaway. Genesis Kapitulo 14 versikulo 20. Pinaalalahanan ni Melchizedek si Abraham na hindi siya mandirigma at hindi rin nangunguna sa mga kawal. Naging posible lang ang pagtatagumpay laban sa 4 na kaharian dahil ang Diyos ang kasangkot sa labanan. Habang ating sinasamba ang Diyos sa araw ng Sabbath at samantalang atin isinasauli ang ating mga ika-po at mga handog, ating pinatitibay na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa buong sanlinggo at buong isang buwan. Panawagan. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iingat ng Sabbath at pagsasauli ng ika-po at mga handog ang naging tanda ng pagtatalaga ng lahat ng mga tumatawag sa Diyos sa langit. Tinawag tayong lahat upang makibahagi sa kasaganaan ng Diyos. Siya na masaganang mapagkaloob ay nagnanais na maging mapagkaloob din tayo. Siya na nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa atin ay nagnanais din na ibuhos natin ang ating pagpapala sa iba. Pastor JL? Yes. God first morning po mga kapatid. Inyong bang lingkod ay hindi masyado nakikita sa dahilan ang aming area ay brown out. At salamat sa Panginoon ay gamit ang cellphone. Kaya may data na pwedeng gamitin. Dinig po ba ako mga manggagawa, mga kapatid? Opo, maliwanag po. Ay, thank you po. Sa dahilan, dita lang po ang aming gamit sa umagang ito. Okay, ating pong pag-aaralan sa chapter 33 ay may kinalaman po sa simpatsya o awa sa mga dukha. Sabi ni Ginong White, ang pag-aapi sa mga dukha ay namamayani sa mundong ito. Hindi lang sa panglabas, kundi ito'y umiiral din sa mga nag-aangking tagasunod ni Kristo. Ang mga mayayaman ay gumigiliw sa mukha ng dukha at ang pagmamataas ay pagpapakita o nagpapakita kahit sa sambahan ng Diyos. Nauhulugan, pinapakita ng ating pong manunulat na si Ginong White, ang pag-aapi kahit sa labas ay talamak at ito rin ay umiiral kahit ho sa ating iglesia, na kung saan ay nase-separate ang mga kapatid natin na dukha. Mapapansin natin sa ating pong iglesia, kapag nakaupo ang mga may kaya ay sila-sila. At kapag naman ang mga dukha ay sila-sila din. Ganun din, minsan mapapansin natin sa potluck ay nakaseparate ang mga
pagkain ng mayaman at pagkain ng mga dukha. At ang pagtrato sa mga kapatid natin na hindi ganun maabot ang pagpapala na pinagkaloob sa kanilang Panginoon ay hindi ganun ka-special. Ngunit kapag ang kapatid naman ay merong kaya, ay makikita natin ang special na treatment sa kanila. Pero good news, ang sabi ni Gilang White, narito ho ang sabi niya. Kung hindi pinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa mga dukha at marilita, ang mundong ito ay magiging isang malungkot na lugar para sa mahirap na tao. Tingnan niyo po, no? Napakaganda ng pinahayag ng ating Panginoon Kristo na isunulat ni Gilang White na ipinahayag ng ating Panginoon Kristo ang kanyang pagmamahal sa mga dukha at marilita upang maranasan din nila na itong mundo na ito ay hindi pinagkait sa kanila ang mamahal, manan, kaperahan. Kaya ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo ay nagbibigay ng pagpapala sa mga mayayaman upang sila din ay magbigay ng pagpapala sa mga nasasakupan nilang mga dukha. Sabi ni Gilang White, ang ating manunubos, ating Panginoon Kristo ay nakaranas din ng hirap na pamumuhay sapagkat ang kanyang mga magulang ay hindi ganon taas ang antasan ng kanilang kaperahan. Sabi niya dito na ang kanyang kamusmusan ay iharap siya sa templo, ang kanyang ina. Ang kanilang dalang handog ay narito, number 1 ay isang pirasong kalapate or 2 batang kalapate. Mapapansin niyo mga kapatid, kahit sa batas doon sa Old Testament, ito po yung mga paghahandog na hindi ganun kayaman ang naghahandog. Kaya nabanggit na kalapate. Ngunit pinapakita dito sa writings ni Ellen G. White, yamang ganoon kaliit, ang sabi ni Gilang White, ang regalo nito ay higit kaysa sa lahat. Ngunit sa paningin ng mga tao, ito ay pinakamaliit. Dito pinapakita na ating manunulat na mayaman o mahirap kapag tayo nagandog sa Panginoon. Dapat ay ito ay kanyang tatanggapin na isang mabangsamyo sa kanyang harapan. Kaya nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoon Kristo na pamamalagi niya dito sa lupa na pinagpala niya ang mga marita at ganoon din ang pagmamahal at sakripisyo na ito ang kanyang katahingan. Ang lahat po ng mga pabor o pagpapala na tinatamasa ng mga tao ay ito'y kaloob ng ating Panginoon Kristo. Nahulugan kapag ito ay kanyang binigay, nais ng Panginoon Kristo na maging daluyan din na pagpapala ang mga mayayaman na mga kapatid natin sa ating mga kapatid na marilita o dukha. Binigyan ng White, ang bawat tao ay maaaring mag-impok ng isang kayamanan sa langit. Ang lahat ay maaaring mangging mayaman. Saan? Binigyan ng White, mayaman tayo sa paggawa ng mabuti. Magiging mayaman tayo kapag ating ipinamahagi ang ating pagpapala. Maging mayaman tayo kapag tayo ay nakikisalumha o nakikipag-usap na tapat sa ating kapwa na dukha. Ito yung binigay ni Gilang White na isang kayamanan din na yayamang wala tayong ibigay na pera sa ating mga kapatid na dukha. Kapag ating silang in-entertain, kapag ating silang kasama na tapat sa gawain ng Diyos, tunay nga ay nakakaranas din sila ng katuwaan. At ito isang kayamanan sa harap ng Panginoon. Napakaganda na isang paragraph dito na sinulat ni Gilang White. May layunin ng Diyos. Ang kanyang layunin, ang mayaman at ganun din ang mahirap ay binuklod ng Diyos. Itinali niya na pagkakaisa na sila ay magtulungan.
Ito ang kanyang layunin. Hindi pwedeng mawala ang hirap dito sa mundong ito. Parang hinantulad sa dalawang kamay. Ang kamay natin ay may malakas at may mahina, may kaliwa at may kanan. At tayo naman ay minsan ay malakas ang ating kanan, minsan malakas ang kaliwa. Meron naman tao na malakas ang kaliwa, mahina ang kanan. Ngunit ang dinidiin ni Ginong White dito, ang dalawang ito ay nagbubuklod o binubuklod ng Diyos upang kiisa sila sa gawain ng Diyos. Kasi yung hindi kayang gawin ng mayaman ay nagagawa ng mahirap. At yung hindi kayang gawin ng mahirap, hindi rin kayang gawin mayaman. Kaya dito pinapakita na sila'y kaisa sa gawain ating Panginoon Kristo. Napakaganda pa dito na ating Panginoon Kristo, siya ay isang mayaman. Ngunit dahil siya ay naging dukha upang sa pamagitan ng kahirapan ay yumaman tayo. Makakaranas lang po ng kasiyahan, kagalakan, katuwaan ang ating mga kapatid na dukha kapag tayo po ay nagbigay ng pagpapala rin sa kanila. Naalala ko ang isang kwento na ibigay ng aking brother na mayroong working student sa AUP. Sila po ay nagbigay ng pagpapala sa working student na ito. At nakita nila yung sapatos at pananamit ng estudyante na ito. Talagang kita nyo na hindi maganda ang kanyang suot. Ngunit dahil ang kapatid na ito'y pinagpala ng Diyos, pinagkaluban ng pagpapala yung isang estudyante na ito. At lumuluha ang kabataan, umiiyak sa kagalakan na sa kanyang tala ng buhay ay nakatanggap siya ng sariwa at bagong sapatos at ganun din pananamit. Makakaranas lamang ng katuwang kagalakan ang ating mga kapatid na dukha kapag ang ating mga kapatid na mayaman ay naibahagi din nila ang pagpapalang ito. Tulad ng ating Panginoon Kristo. Siya ay mayaman, ngunit siya ay naging dukha para tayo po ay maging mayaman. Kaya inaanyayahan niya po ang mga taong mayaman na pinagpala ng Diyos na sila din ay sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo. At sabi ni Ginong White, kung ating pinakain ng dukha, kung ating binihisan ng dukha, kung ating tinuruan ang mangmang, ay ito'y ginagawa natin sa ating Panginoon Kristo. Ngunit may negatibo, sinabi ni Ginong White, marami nagrereklamo sa Diyos dahil ang mundo ay puno ng puspusan at pagdurusa. Pero sumagot ang ating Panginoon Kristo sa Mark 14 verse 7, ang sabi niya, ang dukha ay laging kasama ninyo. Ito ang sagot ng ating Panginoon Kristo. At kung kailanman inyong ibig, ay magagawa ninyo sila na mabuti. Kaya ang Panginoong Diyos ay ang kanyang kagandang loob, pagmamahal, ay pinahagi niya sa mga katiwala niya at kinatawan niya. At kanino ang pinagkatiwalaan ng kanyang pag-aari at ibinigay ito, walang iba bilang tayo po. Katiwala niya na nakatatanggap na mahigit na pagpapala na tayo ay magiging daluyan din ng pagpapala sa ating pong nasasakupan. Nais ko pong ibahagi ang 3 puntos na ibibigay ko po sa inyo dito sa ating pong nabasa. Number 1, ang pagtulong at pagmamahal sa mahihirap, ito'y katahingan ng ating Panginoon Kristo. Bilang tayo pong disipulo ni Kristo, bilang Kristiyano, ay sundin natin po ang halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Kung minahal niya ang dukha, ganun tayo bilang alagad, bilang Kristiyano,
ay mamahalin at tutulungan din natin ang mga dukha na ating nasasakupan sa ating iglesia. Number 2, ang regalo ng kayamanan na pinagkatuwala sa atin at ng Diyos sa pagpapala ay magiging pagpapala din sa ating nasasakupan. Na ang hulugan, mas masarap magbigay sapagkat ito po ay isang medisina sa ating pong buhay. Kasi pagka ay bibigay, tuwan-tuwa ka, nandun yung kagalakan mo din na ikaw ay nakapagbigay. Naalala ko po ang lagi pong tinuturo sa amin ng aming mga magulang. Kung kami daw ay magbibigay, yung pinaka-the best na, huwag yung tira-tira. Pag halimbawa na may sobra na pagpapala, hindi yung tira-tira ang ibibigay sa kapwa-tao. Sapagkat ang turo ng aming mga magulang, ang Diyos ay nagbigay sa atin, hindi tira-tira. At yung binibigyan din natin na tao, ay yun ay mahal ng Diyos. Yun ay niligtas ng Diyos. Yun din ay tao din. Kaya po kapag magbibigay, ay yung pinaka-the best. Kasi ito ay nagre-reflect kung paano din tayo magbigay sa ating Panginoon na handog at ikapo. And the last, lagi nating sa isip, na tulad na sinabi ng ating Panginoon, mayaman at mahirap, tayo po lahat ay kaisa sa gawain ng Diyos. Kapag sa gawain ng Diyos, walang mahirap, walang mayaman, lahat tayo pantay-pantay na gumagawa sa Kanya bukiran. Nawa, aranasan natin ang pagpapala ng Diyos at kung tayo man ay pinagpala, ay magandalian tayo ng pagpapala at mahalin ang ating nasasakupan ng mga kapatid na Marilita at Doka. Purihin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat, Pastor Jehel, sa inyo pong napakagandang mensahe, ano? At na-inspire po kami muli sa inyo pong mga mensahe ngayong umagang ito. So, Amen. mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating pong mga panalangin. Pero bago po natin banggitin yung isa-isa po nating mga panalangin na nakatala sa ating pong comment section, ay magkakaroon po. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan. Ito ay para sa sympathy to the poor. Grabe, no? So, dapat natin talagang alam ko, napapansin nyo rin ito, ano, hindi lamang sa sa labas, kundi sa loob din ng simbahan. Ang ganda nung sinabi niya, no? Bakit nga ganun, ano? Pagka iba yung treatment sa mga mayayaman, ano? Iba yung mga pakikisama, pakitungo sa mayayaman. Napansin niyo ba ito? Kahit sa loob ng simbahan nangyayari, ano? Dito lang sa parking area na lang, ano, pag ikaw naka-tricycle, ako, pagalitan ka pa yan ng gwardiya. Pero pag naka-four wheels ka, yes sir, ano, puro yes sir. So, ganyan, madalas natin napapansin yung discrimination sa mga mahihirap, ano. Pero hindi ito gusto ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos ay pantay-pantay ang ating pagtingin sa ating kapwa. Maging si Jesus ay nakiisa sa mahirap. Lumaki siyang mahirap, mga kapatid, ano. Gusto niyang minarapat niya maging mahirap para tayo ay yumaman, ano? Ang sabi dito, ang tunay daw na nakararanas ng biyaya ay may malasakit sa kapwa. Ngayon, tanongin natin sarili natin, meron ba tayong malasakit sa kapwa, mga kapatid? Tunay na nakakaranas ng biyaya ay may malasakit sa kapwa. Pagka tayo hindi nagmamalasakit sa kapwa, madamo tayo, no? Hindi lamang tayo puro pagbibigay sa church. Yan, dapat sa mahirap din. Iyon ang gusto sabihin sa atin ng lesson na ito, no? Sabi dito ay hindi na ayon sa Espiritu ni Kristo ang walang pakialam sa kapwa. Wala ba tayong pakialam sa kapwa, mga kapatid? Pag tinatanong ko yung sarili ko, meron naman ako, no? Meron naman. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Ano po? Itong masakit dyan. Kung sa Panginoon nga hindi tayo makapagbigay ng ating offering, paano pa kaya sa kapwa na mahirap?
Nakita ba natin yan mga kapatid? Kung sa Diyos nga na nagbigay sa atin ng maraming pagpapala, abundant blessing mga kapatid, paano pa kaya tayo magbibigay sa mga mahirap? Di ba? So, ating yan isipin magbulay-bulayan natin yan mga kapatid. Di ko na itutuloy na para hindi ko na ulitin yung sinabi ni Pastor. Yun lang puntos na yan. Maganda na, sapat na para sa reflection sa araw na ito. Nawa, ang ating karunungan ay panalangin natin sa Panginoon na tayo ay maging mapagmahal. Tayo ay nilikha na mabait, mapagmahala na sa kapwa. Sabi ni Nanay Nerissa, totoo po yan, masarap yung tumutulong na magmahal sa pantay sa kapwa. Praise the Lord mga kapatid, sana lahat tayo dapat ganyan. Si Brother Harold Sabat, kamusta bro? Anong balita sa'yo dyan? Pag mayaman po kasi nakakapag-benepisyo tayo, pero kapag mahirap kasi okay lang yung pansin kumpara sa nakakataas, may kaibahan talaga. Yun nga ang problema, baka hindi lang yan sa Pilipinas nangyayari, kahit saan yan. Kahit sa ibang, yung mga nasa posisyon, pagka nagpunta yan sa isang meeting or sa isang congregation, bakita mo ng special treatment yan. Maniwala ka. Pag sinalubong, sir, dito kayo. Yan. Dito po kayo upo sa magandang upuan, magandang lamesa. Dito kayo kakain. Grabe. Sa trabaho ko, sa barko, yung mga posisyon ng mga opisyal, ang kanilang pagkain ay iba. Ang kanilang mess hall ay iba. Iba talaga, Pero sa aming mga ratings, mabababang nila lang. Doon lamang kami sa pangkaraniwan. Po. So, tinuturo sa atin sa lesson na ito na atin din pahalagahan ng mga mahihirap. Tulungan din natin sila sapagkat sila ay mga anak din ng Diyos. At maging ang Panginoong Jesus ay nakaisa sa kanila. Siya ay namuhay ng mahirap, nakaisa sa mga mahihirap. Pinili niya maging mahirap para tayo maging mayaman. At simula sa araw na ito, huwag na nating i-discriminate yung mga mahihirap. Igalang natin sila gaya ng paggalang sa mayayaman. At magbigay din, sabi ko nga kanina, kung tayo din nakapagbibigay ng abundant blessing sa Panginoon, paano pa kaya mga mahirap? Hindi rin natin kaya sila kayang tulungan. Super selfish tayo, abundant selfishness ang ating naranasan. So ang ating panalangin sa umaga na ito ay baguhin ang ating mga sarili at patuloy na tayo ay baguhin ang ating pangit na karakter sa pagiging maramot at pagiging hindi pantay na pagtingin sa mga tao. Tayo manalangin mga kapatid, sama natin sa panalangin ang bawat isa, ibulong natin sa Panginoon ang ating mga commitment cards, yung mga pangalan na nais nating ilapit sa Panginoon. In 30 seconds, silent prayer, and then diretso tayo sa ating panalangin. Tutuloy ko po. Let us pray mga kapatid. Let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa umaga na ito. Salamat po muli sapagkat panibagong buhay at kalakasan na niyo ibinigay sa amin. Kami ay nagkaroon ng magandang pananaw sa umaga na ito. Sa patungkol sa inyong pag-ibig ay pantay-pantay sa bawat isa. Maging sa mga mahihirap, kayo mismo ay nakiisa sa mga mahihirap sapagkat kayo namuhay na mahirap dito sa lupang ito. Ngunit sa aming mga kapanahunan, aming nakikita ang hindi pantay na pagtingin sa mga mahirap. Na nakikita namin sa aming paligid na sila ay kadalasan ay mas mababa ang tingin sa kanila ng mga tao. Ngunit salamat sa inyong paalala sa araw na ito na kami ay dapat na makiisa rin sa mga mahihirap. Tulungan namin ang mga nangangailangan, mga nagdurusa, mga nabibigatan sa buhay.
sa abot namin makakaya. Sa kabila ng aming natutunan na pagbibigay ng sapat na offering para sa pagtatapos ng gawain, maaaring ang mga mahihirap na tao na ito ay maabot namin sa pamamagitan ng aming pagtulong sa kanilang mga pangailangan. At nang sa ganun ay makilala rin na niya kayo bilang kanilang mga personal at tagapagligtas. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Meron kami mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo na namin mamahal sa buhay. Nais na sa aming mga sariling kakayahan na hindi namin kaya na sila ay mailapit sa inyo. Ngunit ang banal na Espiritu ay alam namin na gagawa at tutulong para sa kanila. At sa pagpapatuloy naming panalangin, aming nilalapit ang bawat isa. Ang aming mga personal prayer request, ang aming mga status na pamumuhay, ang aming pinansyal na pangailangan, ang aming mga karamdaman o dakilang Diyos ay patuloy namin nilalapit sa inyo. Kasama namin sa panalangin ang sambayan ni Ate Revi, kanyang mga pamahal sa buhay, ang kanilang kapatiran sa San Leonardo, ang bawat isa na patuloy na nagpupumilit na magtapat po sa inyo. Hindi namin kaya na kami sa aming sarili lamang na magbago na aming karakter. Kailangan po namin kayo, dakilang Diyos. Ang sambayan ni Ma'am Jamie Navales, kasama na si Brother Punoy sa kanyang complete healing and recovery. Kaya din ang sambayan ni Ate Milen Masiklat, si Kuya Rick, sambayan ni Ate Janice Maktal, kasama na si Daddy Pogi at si Brother Kevin, ang pagtatrabaho niya sa araw-araw. Samahan po ang kanyang kalusugan. Ang sambayan ni Sister Charlene Lacanela, ang kanyang complete healing and recovery. Ang sambayan ni Sister Neneng, kasama ng kanyang mga prayer request at kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama ng kanyang pamilya at ang kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, si Ate Lorna, ni Kuya Bobby, Sister Vicky Jimenez, ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, ang kanyang buong pamilya. Ang gayon din si Veronica, si Lewayway, si Brother Romnick Erilla. Gayon din ang past recovery ni Brother Jerry Bourbon. At natapos ang kanyang operation kagabi, ngunit patuloy na past recovery at kagalingan ng aming panalangin para sa kanya. Nawa ang inyong mapagpagaling na kamay patuloy na humipo sa kanya at makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, Sister Tang de la Cruz, Sister Shirley Rosa Cinto, Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Kuya Arman Reyes, Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Marites Corameng, ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, ang sambahayan ni Sister Janet Katmaitan, ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, ni Brother Harold Sabat, ang sambahayan ni Sister Des Flores, ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narcin, Kuya Monching Calas. Ngayon din ang sambahayan ni Ma'am Nora Cabietes, kasama na yung kanyang prayer request para kay Leonard na nakakonfine ngayon sa ospital. Ano man ang kalagayan ng kanyang anak, patuloy niyo po siya hipuin na mapagpagaling na kamay o dakilan Diyos. Makita niya ang iyong pagmamahal, makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya. At sa bilang pagbabalik, makita niya na kayo ay karapat dapat sambahin, pagkatiwalaan, at higit sa lahat, ipagkaloob ang kanyang buhay. Ang lahat po na ito ay aming nihiling at pinasasalamatan, kasama ng aming paghihinang kapatawaran sa mga kasalanan aming nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga sumusubaybay, at salamat sa Panginoon sa umaga na ito na muli tayo natuto. No? So bukas muli, magpapatuloy tayo sa God First Morning, ay araw ng Biyernes. Ano po? At oras ay 5:40 na umaga, pero sikat na ang araw, pwede na magpa-araw, mag-exercise. At hanggang bukas muli mga kapatid, at magpalain tayo sa araw na ito. Salamat po mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. I answer, I will go.
share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.